I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the Mga NBA staff expert, may mga prediction kung sino ang mananalo sa pagitan ng Los Angeles Clippers at ng Denver Nuggets para sa kanilang Game 7 matchup. Ang Denver Nuggets, mga kaibigan, ay hindi pa rin susuko at naipwersa nga nila ang series patungo sa Game 7, kung saan nangyari ang isang napakalaking comeback na naganap sa parehong laban sa Game 5 at Game 6 na nagtapos ang laban sa score na 111-98. Ang Denver ay na-trailed ng as much as 19 points bago pa man nagsimula ang third quarter sa Game 6 ng laban, at tuluyan nga nilang nakuha ang pagkapanalong ito, kung saan nakapagtapos nga sila ng 62-30 run para ma-extend nila ang series. Habang na-overcome nga nila ang 3-1 series lead laban sa Utah Jazz sa first round, hindi rin naman imposible na magagawa rin nila ito laban sa Los Angeles Clippers. Gayunpaman, mga kaibigan, hindi rin maitatanggi ang karanasang dumadaloy sa ugat ni Kawhi Leonard pagkatapos nga nitong magawa ang isang game-winning shot sa Game 7 laban kay Joel Embiid at ng Philadelphia 76ers isang taon na ang nakalipas. At sa sumunod naman na round, ang Toronto Raptors ay nakuha muna ang 2-0 deficit bago nila tuluyang natalo ang Milwaukee Bucks sa Eastern Conference Finals noong huling taon. Ang tanong, mga kaibigan, ay kung sino nga kaya ang mangingibabaw sa labang ito sa Game 7 upang makakarap sina LeBron James at ang Los Angeles Lakers. Sino nga ba ang magwawagi sa moment na ito? Unahin muna natin ang isang NBA analyst na si Preston Ellis. Si Nikola Jokic at Jamal Murray ay involved na sa mga iba't ibang istorya sa 2020 NBA playoff, at hindi mapagkakaila ang ipinakita ng dalawa pagkatapos nga nilang matrail ng at least 15 points sa panimula ng third quarter sa huling dalawang laban para sa elimination games. Pinangunahan nga ito ni Nikola Jokic at ng kanyang sensational playoff averages na may 26.1 points, 9.9 rebounds at 5.4 assists, habang ang kanyang shooting nga, mga kaibigan, ay napakataas na umabot na sa 52.2% overall at may 46.3% naman mula sa 3-point range. Ang Denver Nuggets ay ang pabor sa momentum na ito para umani ng shot para makaharap ang Los Angeles Lakers. Gayunpaman, mga kaibigan, ayon kay Preston Ellis, na isang arawng hangal na matatalo nila ang two-time NBA champion at ang Los Angeles Clippers. Si Kawhi Leonard, mga kaibigan, ay nagmula sa 17-4 win-loss record sa playoff series in all time at posibleng isa sa best perimeter defender of all time. Paniguradong si Kawhi Leonard ang mag-uuwi sa sandaling ito, at bukod dito, mga kaibigan, ang experience ni Kawhi Leonard ay ang magiging malaking bagay para makuha nila ang pagkapanalo bukas. Kaya ang prediction ng analyst, mga kaibigan, ay ang Clippers ang mananalo bukas. Magkaiba naman ang paniniwala nitong NBA analyst na si Sean Highkin. Ang talento nga raw ay hindi laging nananalo. Hindi nga raw niya gusto kung ano ang paglalarong ipinakita ng Los Angeles Clippers ngayon. Kahit pa man nasa sa kanila ang dalawang best players sa series, ang kanilang opensa nga raw ay paputol-putol, at ang kanilang role players, lalong-lalo na si Patrick Beverley at Montrezl Harrell, na hindi na naging consistent. At kahit pa man, tulad sa kanilang nakaraang laban sa Dallas Mavericks, hinahayaan nila ang Dallas para maging komportable sa laban kung sakaling sila ay nakakalamang ng big margin, at ito nga raw ang naging kahinaan ng team. Ang Los Angeles Clippers nga raw ay mananalo kung sakaling si Kawhi Leonard ay mag-take over sa both ends of floor. Ngunit ang Denver ay ang nakikita niyang mangingibabaw dito, kung saan ang kanilang momentum ay ang magiging susi para makuha nila ang pagkapanalo bukas. At ito nga raw ay nakikita niya tulad na lamang sa ginawa ng team laban sa Utah Jazz sa first round. Ang Clippers nga raw ay ang more talented team, ngunit walang pagdududa na ang Denver Nuggets, mga kaibigan, ang mas may pagkakaisa kumpara sa Los Angeles Clippers, at ang kanyang paniniwala ay ang Denver Nuggets ang mananalo bukas.
Para naman sa NBA analyst na si Andy Belli, sa puntong ito, pananaw niya na hindi na magkakaroon ng another comeback mula sa 3-1 deficit, lalong-lalo na mga kaibigan na ang Los Angeles Clippers ay magkaiba kumpara mo sa Utah Jazz. Inamin niya na si Nikola Jokic at Jamal Murray ay nagpapakita ng kagalingan, ngunit ang nakikita nila kay Kawhi Leonard sa playoff at kung paano niya dinala ang Toronto Raptors sa isang championship ay ibang usapan na. Ang depensa ng Denver Nuggets mula kay Kawhi Leonard ay mas mahigpit pa kumpara mo sa Dallas Mavericks. Ngunit sa mga huling panahon na naipush ni Kawhi Leonard ang Game 7, si Leonard mga kaibigan ay naging halimaw sa labang ito kung saan nakapagtapos nga siya ng 41 points para sa kanyang 39 shots mula sa field. At kasama na nga rin dito ang isang iconic game winner na nagpapauwi sa Philadelphia 76ers noong huling taon. Inaasahang maipapakita ni Kawhi Leonard ang ganitong level na paglalaro at pagka-agresibo. At idagdag mo pang araw kung magaganda ang ipapakitang paglalaro nitong si Paul George, Lou Williams at Montrezl Harrell sa tabi ng reigning finals MVP. Dagdag pa ng analyst na ang elimination game ay sapat na para kay Kawhi Leonard para makuha ng Los Angeles Clippers ang Western Conference Finals. At ang kanyang prediction nga rito ay ang Los Angeles Clippers. Ayon naman sa isa pang analyst na si Dan Favale mga kaibigan, na ang Denver Nuggets nga raw ay imposibleng mapapagtagumpayan nilang makuha ang magkasunod na 3-1 deficit lead para sa postseason. At kung mangyayari nga raw ito, ang Denver Nuggets mga kaibigan ay ang unang team sa NBA history na nakagawa ng ganitong tagumpay. Ang players na si Nikola Jokic at Jamal Murray ay hindi mapagkakailang pagod para sa mga huling laban. Ang ma-erase ang 3-1 deficit ay hindi isang biro at kinailangan ang labis na trabaho para ma-overcome mo ang sitwasyong ito. Si Jamal Murray mga kaibigan ay nag-step up down the stretch sa Game 6 laban sa Los Angeles Clippers. Pinangunahan nga ito ni Nikola Jokic, ngunit siya naman mga kaibigan ay nag-collapse sa huling mga minuto sa fourth quarter. Ang dalawang players na ito ay nakapaglag ng at least 39 minutes mula sa kanilang apat na huling laban. At oo, ang Denver Nuggets ay ang unang mauubusan ng gas para sa laban sa Game 7. Sila nga raw ay gumastos ng labis na kapaguran mula sa kanilang mga nakaraang laban. Ayon sa NBA analyst na si Dan Favale, ang Game 7 prediction ay pumapabor sa Los Angeles Clippers. Ang kupunan nga raw na ito ay hindi pa nga raw nagugulo at ang laban na nangyari sa Game 5 at Game 6 ay ang kanilang wake-up call na maaari nilang gamitin sa Game 7. Posible rin namang makompleto ng Denver Nuggets ang comeback na ito. Ngunit ang expectation ay ang mangingibabaw kung paano mo raw makukumpara ang dalawang team. Kaya ang hula ni Dan Favale mga kaibigan ay ang Los Angeles Clippers. Para naman sa huling NBA analyst na si Eric Pincus, ang Denver Nuggets ay ang isa sa pinakamatatag na team sa NBA bubble. Ngunit silang araw ay nakaharap sa isang most significant challenge para tuluyan nilang mapagtagumpayan ang series na ito. Ang Los Angeles Clippers mga kaibigan ay hindi nagpapakita ng anumang killer instinct, kung saan natalo nga sila ng 2 beses para sa multiple double-digit leads laban kay Jokic at ng Denver Nuggets. Sa ngayon mga kaibigan, ang 3-1 series lead ng Los Angeles Clippers ay nawala na, ngunit ang Game 7 ay inaasahang magiging halimaw ang kanilang performance. Gayon pa nga rin sa pangunguna sa league's top player na si Kawhi Leonard. Ito rin mga kaibigan ay madali lamang makakamit ng Los Angeles Clippers kung tuluyan nga nilang mapigilan itong si Nikola Jokic. Ang Clippers ay umaasa lamang mula sa maliit na si Montrezl Harrell na siyang ginamit na matchup para kay Jokic. Ang coach na si Doc Rivers mga kaibigan ay nangangailangan ng strong showing mula sa center na si Ivica Zubac. Si Zubac na isang 7-footer ay isang comparable height laban kay Jokic, kumpara naman kay Harrell na nakatayo lamang bilang 6'7". Sa laban nila noong Sabado na outscored ng Los Angeles Clippers ang Denver Nuggets mula sa 11 points kung sakaling si Zubac mga kaibigan ay nasa floor. At kung si Harrell naman ay nasa floor, ang Denver Nuggets ay nagkaroon ng 19 points advantage. At tanaw,
na naging consistent ito para sa buong series. Ang Clippers rin mga kaibigan ay may sapat na players para i-slow down ang Nuggets guard na si Jamal Murray. Ngunit para maperpekto nilang makuha ang pagkapanalong ito, kinailangan ring mag-step up ang kanilang perimeter players bukod kay Leonard, tulad na lamang ni Paul George at Lou Williams. Tuluyan na nga bang maabot ng Los Angeles Clippers ang Western Conference Finals sa unang pagkakataon sa franchise history? Ang sagot ng NBA analyst na si Eric Pincus ay oo, at sila ang tatapos sa series bukas. At konting update mga kaibigan, patungkol nga sa pag-uusap ni Giannis Antetokounmpo at ng Milwaukee Bucks pagkatapos nga nilang matalo sa second round series para sa pangalawang magkasunod na season. Ang Milwaukee Bucks mga kaibigan ay pinapaalam na sa franchise star na si Giannis Antetokounmpo na sila ay handang-handa ng gumastos sa luxury tax this off-season dahilan para mapa-improve nila ang roster. Ito ay inireport ni Adrian Wojnarowski ng ESPN. During sa 3 hours meeting mga kaibigan, si Antetokounmpo at ang Bucks co-owner at governor na si Mark Lasry, idiniscuss nga ng team ang disappointing end para sa kanilang season at seryoso nga nilang pinag-usapan ang potential roster upgrade. At sila ngayon mga kaibigan ay nakaset na magkikitang muli para pag-usapan na rin ang kontratang mangyayari. Ang Bucks mga kaibigan ay inaasahang aalokin si Giannis ng Supermax extension na papalo sa halagang $220 million patungo sa $250 million sa loob lamang ng 5 taong kontrata. Maaaring tanggapin ni Giannis Antetokounmpo ang extension na ito, or pwede rin namang magiging unrestricted free agent ito sa paparating na 2021. Noong huling taon mga kaibigan, ang Milwaukee Bucks ay ipinagpaliban ang paggastos para bigyan si Giannis Antetokounmpo ng makakatulong sa team. Sa katunayan last off-season, ang Milwaukee Bucks mga kaibigan ay nagdesisyon na ayaw nilang i-resign ang restricted free agent na si Malcolm Brogdon. Sa halip na gagawin nila ang isang sign and trade kasama ang Indiana Pacers para sa future first round pick at 2 second round picks. Sa ngayon mga kaibigan, lumilitaw na ang Milwaukee Bucks ay handang-handa ng isakripisyo ang lahat or gumastos man lang para makakakuha ng star na tutulong kay Giannis Antetokounmpo sa team na ito.